Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, pwede kayong mag-inquire din sa aking friend Jean Tarot Reader. Or kung gusto nyo sa akin dun sa aking Facebook page, Madam P, ayan, pwede kayo dun mag-inquire. May admins ako na mag-a-assist sa inyo. Anyway, kinukuha ko lang yung card na gagamitin ko. Pinakiramdaman ko muna yung energy nyo bago ko talaga siya kunin. Ayan, hindi ko muna siya pin-repair. Kasi hindi ako makapag-decide kanina kung ano yung gagamitin kong card. So, nag-intro muna ako sa video na ito. And, ma-appreciate ko kung magla-like ka, comment ka dito sa video na to. And, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe ha. Yung comment, nakakatulong yan para mas yung ating channel. Mas mag-grow ang ating community. And makatulong din kayo sa iba. What's that? Parang ibang card yun. Para makatulong din kayo sa iba na mabigyan din sila ng guidance. Oh, may naligaw. May naligaw na card. Anyway, what we have here for the sign of Virgo. You do have your waves. What's with the waves? Tell me about the waves. Lockdown is here. Mental prison confined. Okay, bottom of the deck, crush. So, yung iba sa inyo, currently, hindi ka okay. You're feeling sad, no? Alone. And broken. Yung iba sa inyo, pwedeng naka-stuck ka ngayon with regards sa emotions na nararamdaman mo. Pwedeng fully hindi mo mailabas or hindi mo masabi kung ano yung emotions na nararamdaman mo. Pwedeng you're keeping it all to yourself. Pwedeng dumating din naman sa point mo na parang sasabog ka na. Kung ano man tong emotions na to na tinatago mo, pinipigilan mo sa sarili mo. Ang hirap eh. Ang hirap nung emotions na iyon. So, yung person na kakonect mo, sino to? Oh, okay. Love affair is here. So, pwedeng yung iba sa inyo may another person na involved dito sa connection mo with this person. And currently, you do have your wish. This person is yearning for you. Nandun yung paghahangad ng person na ito sa'yo, sa connection ninyo. Eh, wala naman siya magawa din because might be ikaw din, wala ka rin namang magawa. Dahil kung ano man itong connection ninyo, dito ko na lang medyo ilagay kasi may sinag ng ring light dito. Anyway, nandun yung nagugulan ka and yung nakukuha ko sa'yo is that nandun yung kagustuhan mo kaya lang hindi pwede. Katulad nga ng lockdown, di ba? Like, during the times ng COVID days, those are the times na may mga gusto kayong gawin pero hindi pwede kasi bawal. And you feel stuck. Yung person na kakonect mo,
nakikita natin itong person na to who is hoping and praying, manifesting you. At saka willing siya sumugal dito sa connection na to kahit pa kung may third party na involved, kahit na may third party na involved, parang willing akong sumugal dito sa connection na to. I'm willing to fight for this. Pwedeng nakakakuha tayo ng black sheep or rebellious energy sa person na ito. So, pwedeng ganun kasi siya. May pagka-rebellious energy or maybe nung kabataan niya, naranasan niya ng maging rebellious na tao. Alam mo yon, yung tipong hindi siya nakikinig sa magulang niya or sa kung ano man yung sabihin sa kanya ng higher authority. So, nandun yung sanay na siya gumawa ng mga bawal or magtago ng sikreto, maybe regarding connection, relationship, whatever. So, sa'yo, willing siyang gawin ulit yun. Regardless of the age, ha. So, kahit anong edad ninyo, o kahit may edad na yung iba, emotions, hindi lahat makaka-relate dito, ha. Pretending at saka magnetic. Sa energy mo, you are not being honest talaga with the with the pretending. Pwedeng nararamdaman mo yung twin flame connection dito, but you're trying to resist. May push and pull na nangyayari sa connection. And yung pagpupull or some of you, push and pull yung energy mo, yung iba pull, more on pull more on deny, in denial pagdating sa emotions. Person nakakonect mo, Spirit Guides, Angel Guides, please tell me. Spirit Guides, Angel Guides, please tell me. Yan, lumalabas-labas yung sinasabi ko, denial na dito. Alam mo, feeling ng person na to, nagde-deny ka. And you're not being honest sa sarili mo. Yung iba, yung reading is reversal. Alam mo yan, ikaw makakapagsabi niyan kung side mo ba to. Kasi, yung iba, baliktad. Although sinasabi ko, ikaw to Virgo, pero yung iba, alam mo yun yung person mo na in denial. Okay, so bahala ka naman paano ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon. So, yung person na kakonect mo, feeling niya in denial ka. Tinatanggi mo. Hindi totoo yung mga pinapakita mo sa kanya or mga sinabi mo, yung iba nangyari na sinabi mo, pinakita mo or what. Alam niya kasi ramdam niya yung totoo. And this person could be my twin flame connection sa inyo. And you do have here the love. So, mahal ka na ito person na to. Kaya nga willing siya mag-take ng risk. And I feel like mahal ka niya and alam niya sa sarili niya na mahal mo din siya. Nagrarason ka lang or may rason ka lang sa ngayon kung bakit hindi mo maipakita yung love na yan. See? You do have your searching and insatiable. So, naghahanap siya ng more from you, like more communication, connection, or what. And maybe yung iba sa inyo, you're being cold or hindi nagiging open pagdating sa emotions na ito na nararamdaman mo. Archangel Michael. Anxiety is here. In the future. Okay. Hindi ko to kukunin, ha?
Okay. I'll take this. Realization. And drastic. So, yung energy dito in the near future. I mean, yung iba hindi near future, nangyayari na rin ngayon eh. Nakikita natin na dun yung takot mo. As much as possible, pagpipigil talaga. And ayaw mong masira or makasira. Maybe ng another relationship, lalo na kung may pamilya, may anak, ganyan. You're trying to stay grounded. Tinatry mong protektahan yung peace and parang sa ano, ikaw nagsasakripisyo ka na lang na yeah, I can see children here. Nandito sa bottom of the deck, children is your son. Importante kasi to eh. So, yung iba, literal na may anak or children na involved sa connection and tinatry mong protektahan yung might be privacy nitong mga batang to or yung yung sasabihin ng ibang tao sa kanila. Kasi of course, lalo na kung pamilyado, may pamilya na, nandun yung ano ang sasabihin ng ibang tao or nandun yung takot mo na baka maging issue ito or what. Pero nakikita natin yung obsession mo dito sa person na to. The more you try to hide itong emotions mo, the more na na-obsess ka sa kakaisip dito sa taong to. Kasi ang hirap naman din talaga pigilan yung mga ganong emosyon na talagang gustong-gusto mo nang i-reveal eh. A lot of you is sanay naman na sa ganon, pagpipigil ng emotions as much as possible. Hanggat hindi mo na-feel na safe ka or safe sabihin yung emotions mo, hindi mo yun sasabihin. And yung pagtitiwala mo, bago ka magtiwala sa isang tao, nandun yung kinikilatis mong mabuti 100% kung itong tao ba to ay mapapagkatiwalaan. Ayaw mo ring magpadalos-dalos pagdating sa ganitong bagay. Yung person na to is, I feel like nagkakaroon ng realization about the connection ninyo. And nakakita tayo ng pagka-cut off sa kanya. Why? Kasi nandun yung nakikita niya yung reality and might be kung ano yung mindset. Alam mo, ganito kasi yan If you're a twin flame and usually sa twin flame connection, the other one is the more spiritual person, siya yung mas nauunang nagigising sa connection. Hindi, and sa nakikita natin dito, hindi ikaw yon. Mas nakikita natin ang awakened dito sa connection nito is yung sa side niya. Kaya nandun yung willing niyang mag-take ng risk. And yung iba, vice versa nga yung reading. So, kaya ko sinabing may pagka-cut off, kasi nung nagkaroon siya ng awakening, nandun yung mini-mirror niya na ngayon kung ano yung
iniisip or not iniisip, but rather kung paano mo tignan yung sarili mo, ganun din yung ginagawa niya sa sarili niya. Parang, okay, I'm focusing on myself. Sige, cut off ko na lang siya, tignan natin, mag-focus na lang ako sa reality, ganito, ganyan. Mind you guys, sa twin flame connection, kailangan maging whole ang bawat isa sa inyo. Parang dapat hindi ninyo maramdaman na something is missing. Tapos yung nawawala sa akin or yung kulang sa akin is alam ko yung nandun sa person or sa twin flame ko. Parang may ganun ngayon. Hindi ganun ang twin flame. Bago magkaroon ng reconciliation or ng union, of course, the choice is still nasa sa inyo. Kailangan maging whole muna ang bawat isa sa inyo. Kasi nandun yung non-stop learning dito sa kanya-kanyang ninyong connection. Or kanya-kanya ninyong mga individual life. So, may mga karmic lesson na ma-experience yan para magising kayo dun sa connection. Anyway, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Don't forget to comment down below and mag-follow kayo sa aking Facebook, guys. May mga sinishare akong video doon na hindi ko sinishare dito sa YouTube and you might want to check it out. Ayan. So, I will end the video here. Maraming salamat po and bye-bye.